Si Tomas ay dating seminarista na hindi natuloy sa pagpapari. Napakalalim ng kanyang kaalaman sa dasal, Latin na orasyon, at mga lumang aklat ng simbahan. Si Rosa naman ay anak ng kilalang albularyo sa kabilang bayan. At minana niya ang husay sa paggamit ng mga dahon, langis at ritual. Nang sila'y magsama bilang mag-asawa, pinili nilang manirahan sa baryo ng San Miguel. Isang liblib na lugar na madalas tinitirahan ng mga simpleng magsasaka at mangingisda. Doon sila nagsilbing manggagamot, tagapayo, at minsan ay tagaayos ng sigalot. Pero hindi pa roon. May lihim silang tungkulin, tagapagtanggol laban sa kasamaan. Isang gabi, habang nagdarasal si Rosa sa kanilang maliit na altar, biglang napalakas ang hangin. May kumalabog sa bubong. Tomas, may bumubunggo. Alam ko, ramdam ko ang bigat ng presensya. Pag-akyat ni Tomas, nakita niyang may bakas ng matatalas na kuko sa bubong. Amoy dugo rin ang hangin. Kinabukasan, dumating ang isang magsasaka. Halos hindi makahinga. Mang Tomas, Aling Rosa, inubos ng halimaw ang mga alaga ko kagabi. Pati kambing ko, walang natira, kundi buto. Nagsimula ang takot sa baryo. Ang mga batay pinagbawalan ng lumabas tuwing gabi. Tinipon ng mag-asawa ang mga taga-baryo sa maliit na kapilya. Mga kababayan, hindi ito pangkaraniwang hayop. Aswang ang kalaban natin. Pero huwag kayong matakot. Nandito kami ni Rosa. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kailangan nating magkaisa. Magbitbit kayo ng bawang, asin at krus. At higit sa lahat, huwag kayong aalis ng bahay kapag sumapit ng gabi. Dagdag ni Rosa. Nang gabing iyon, isinabit ng bawat pamilya ang bawang sa pinto. Ang kapilya'y nagsilbing kuta ng lakas ng loob. Habang mahimbing ang lahat, biglang narinig ang mga aso. Humahagulgol. Hindi basta tahol. Sa dilim, may kumakaluskos. May lumilipad na tila higanteng paniki. Nanay, may kumakalabog sa bintana. Sambit ng isang bata. Huwag kang titingin, anak. Dasal lang tayo. Sagot naman ng ina. Nagtungo agad si Tomas at Rosa sa isang dulo ng baryo. Nakita nilang may nilalang na sumusungkit ng baboy gamit ang mahabang kuko. Mapupula ang mga mata nito at ang balat ay kulay abo. Tinangka ni Tomas na lapitan, ngunit bigla itong lumipad. Inilabas ni Rosa ang kanyang langis na may orasyon at isinaboy. Tila apoy na nagliyab sa katawan ng halimaw. Sa ngalan ng Diyos, hindi ka makakapanalasa rito, usal ni Rosa. Ngunit, bago ito tuluyang matalo, nagbitiw ng nakakatakot na tinig
ang aswang. Hindi niyo ako mapipigilan. Darating pa ang iba. Sumapit ang ikatlong gabi. Bilog ang buwan. At tahimik na parang naghihintay ng masama. Bigla mula sa gubat, lumabas ang grupo ng mga aswang. Higit 10 sila. May ilan na lumilipad, may ilan na gumagapang sa lupa, at may ilan na parang anino lang. Nagkagulo ang buong baryo. Mga tao sa kapilya, tayo magtago. Mang Tomas, Aling Rosa, tulungan niyo kami. Humarap ang mag-asawa. Si Tomas ay may hawak na krus at Latin na dasal. Si Rosa naman ay may buntot pagi, bawang at langis. Isa-isang sumugod ang mga aswang. May tumangkang agawin ang isang sanggol. Ngunit sinalubong ito ni Tomas ng dasal at saboy ng banal na tubig. Umingit ito ng ubod ng lakas bago magliyab at matunaw. Si Rosa naman ay nakipaglaban sa isang nilalang na parang babae na may mahabang buhok at dila na umaabot ng 3 metro. Sa bawat hampas ng buntot pagi, naglalagablab ang balat ng halimaw. Hindi ka makakapasok sa baryong ito, halimaw ka! Sigaw ni Rosa. Mula sa kadiliman, lumitaw ang pinakamalaki sa kanila. Isang lalaking matanda. Kulay itim ang balat at may pakpak na parang paniki. Siya ang pinuno. Tomas, Rosa, matagal ko na kayong minamanmanan. Hindi niyo ako matatalo. Ang dugong ninanais ko ay ang sa inyo. Nagbigay siya ng malakas na sigaw na nagpayanig sa baryo. Halos mawalan ng malay ang ilan sa sobrang takot. Ngunit mahigpit ang kapit ni Tomas sa krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas ka sa lugar na to! Ang sigaw ni Tomas. Samantalang si Rosa, inilabas ang huling bote ng langis. Ang pinakamakapangyarihan, ang langis na inorasyon ng 7 pari. Isinaboy nila ito sa pinuno at kasabay ng sabayang dasal ng mga taga-baryo. Nagliyab ang halimaw hanggang sa ito'y naging abo. Nang sumikat ang araw, ligtas ang lahat. Sugatan man, ngunit buo. Ang baryo ng San Miguel ay muling nagbalik sa katahimikan. Lumapit ang mga tao sa mag-asawa. Walang hanggang pasasalamat. Tomas at Rosa, kung wala kayo, baka wala na ang baryo. Hindi kami ang nagligtas, kundi ang pananampalataya at pagkakaisa ninyo, sambit naman ni Tomas. At mula noon, naging alamat ang kanilang pangalan. Sa bawat kabilugan ng buwan, nagtitirik ng kandila at nagdarasal ang mga tao bilang alaala ng kanilang magigiting na tagapagtanggol. Makalipas ang ilang buwan, muling naging payapa ang baryo ng San Miguel. Ang mga tao'y muling nagtatanim. Nagkakantahan ang mga bata. At tila
kinalimutan na ang bangungot ng nakaraan. Ngunit si Tomas at Rosa ay hindi lubos na mapalagay. Sa gabi, madalas silang nakaririnig ng bulong mula sa hangin. Mga dasal na pabaliktad, mga tinig na hindi tao. Isang gabi, habang nagdarasal si Tomas, biglang nagpakita ang isang anino sa altar. Akala nyo tapos na, pero ang dugo nyo, Tomas at Rosa, ay dugong minana mula sa mga nilalang na kami ring nilikha. Nayanig si Tomas. Siya ba'y tao lang o may lihim na hindi pa niya natutuklasan? Isang araw, dumating ang isang batang sugatan mula sa kabilang baryo. Halos hindi makahinga. Tulungan niyo po kami. Sinalakay sila ng mga halimaw. Mas malalakas kaysa sa nakita niyo noon. Ang sambit ng bata. Napatda ang mga tao. Ang takot na inakala nilang naglaho, muling bumalik. Ngunit may kakaiba. Nang hilumin ni Rosa ang bata, gamit ang langis. Hindi gumana, ang sugat nito'y tila may lason ng kadiliman. Tomas, iba ng kalaban natin ngayon, sambit ni Rosa. Mula sa bundok, dumating ang mga bagong halimaw. Hindi lang basta aswang. Sila'y mga itim na alagad. Nilalang na nilikha mula sa dugo ng sinaunang pinuno ng kadiliman. Ang mga ito'y kayang magpalit ng anyo. Isang gabi, may nakita ang mga tao na parang kapitbahay lang nila. Pero nang silipin ng aso, lumabas ang tunay na anyo. Nilalang na walang mata at puro ngipin ang mukha. Nag-alsa ang baryo. Paano po tayo makakalaban kung mismong mga anyo natin ay kayang-kaya nilang gayahin? Ang sambit ni Kapitan. Tinipon ni Tomas at Rosa ang lahat. Kung dati, sapat na ang bawang at langis, ngayon, iba na ang kailangan natin. Ang ating pananalig at tapang ang tunay na sandata, ang sambit ni Tomas. Pero, may isa pa tayong lihim na kailangang malaman nyo. Ang tauran ni Rosa. At doon nila ibinunyag. Si Tomas ay may dugong albularyo mula sa ina niyang taga-Ifugao. At si Rosa ay may lahing Babaylan mula sa ama niyang taga-Negros. Sila ang piniling mag-asawa. Isang sagradong ugnayan ng dugo na magiging bantay laban sa kadiliman. Ngunit, hindi lahat ng taga-baryo ay naniniwala. Isa sa kanila, si Mario, ay nagpadala sa tukso ng mga halimaw. Pinangakuan siya ng kayamanan at kapangyarihan, kapalit ng pagtataksil. Isang gabi, habang nagdarasal ang lahat sa kapilya, bigla siyang sumigaw. Wala kayong laban sa kanila. Pati sila Tomas at Rosa, hindi tao ang dugo nila. Niloloko lang tayo. Nagkagulo. Nahati ang baryo sa takot at duda.
At iyon ang hinihintay ng mga halimaw. Sa mismong gabing iyon, nilusob nila ang baryo. Nagliyab ang buong paligid. Ang mga bubong ay winasak ng mga nilalang na may pakpak. Ang lupa'y gumalaw dahil sa mga halimaw na gumagapang mula sa ilalim. Si Tomas ay hawak ang isang lumang espada na minanay niya sa kanyang lolo. Espadang may ukit na orasyon. Sa bawat hampas niya, nagliliwanag ito na tila apoy. Si Rosa naman ay nagbukas ng itinatagong aklat ng kanyang ama. Isang lumang libro ng babaylan. Doon niya natutunan ang dasal na kayang magtaboy hindi lang ng aswang, kundi pati ng mga espiritu ng dilim. Mga tao, sabayan niyo ko. Dasal natin ang magpapalaya sa kanila. Utos ni Rosa. Sabay-sabay na nagdasal ang mga tao habang nakikipaglaban si Tomas. Ang liwanag mula sa kanilang dasal ay bumalot sa baryo at ang mga halimaw ay nagsigawan sa sakit. Lumabas ang bagong pinuno. Isang halimaw na kalahating tao, kalahating paniki, ngunit may tinig na parang pari. Tomas, ikaw ay isa sa amin. Ang dugo mo'y hindi malilinis. Sumama ka sa amin at magiging hari ka ng lahat ng nilalang. Ngunit tumindig si Tomas. Oo, may bahid ng dugo ko. Pero pinili kong maging tao. Pinili kong maging anak ng Diyos, hindi ng kadiliman. Sa huling pagkakataon, itinaga niyang espada sa puso ng halimaw. Kasabay nito, binigkas ni Rosa ang dasal mula sa libro ng babaylan. Ang buong bundok ay umuga. At ang halimaw ay nagliyab hanggang sa maging abo. Muling sumikat ang araw. Sugatan man ang baryo, nanatiling buo ang kanilang pananampalataya. Si Mario, ang nagtaksil, ay nagmakaawa ngunit pinalayas. Si Tomas at Rosa ay nanatiling bantay. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sapagkat sa bawat sulok ng mundo, may mga nilalang na naghihintay lamang ng pagkakataon. Rosa, hindi lang ito laban para sa baryo. Laban ito ng lahat ng tao, laban sa kadiliman. Sambit ni Tomas. At hanggat magkasama tayo, hindi tayo matatalo, sagot naman ni Rosa. At ang alamat ng mag-asawang bantay ay kumalat hindi lang sa Samar, kundi sa buong kapuluan. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento.